Maraming traders ang akala nila kapag nakakita sila ng rectangle sa chart, order block na agad iyon. Tapos papasok sila ng buong confidence, ilalagay ang stop loss, maghihintay ng bounce, pero ilang minuto lang tinamaan agad ang stop loss. Mas masakit pa pagkatapos silang ma-stop out saka gumalaw ang market sa direksyon na inaasahan nila. Doon nagsisimula ang tanong ng maraming beginners, mali ba ang order block, scam ba ang strategy, o baka mali lang ang paraan ng pagtingin natin dito. In this video, gagawin nating simple ang order block trading. Alam ko na ituro ko na ito before dito sa channel, pero mas pasimplehan pa natin. Walang sobrang komplikadong explanation. Walang malalim na terms na parang kailangan mong maging institutional trader para maintindihan. Ang goal natin ngayon ay maintindihan mo kung ano ba talaga ang order block, bakit siya mahalaga, kailan siya valid, kailan siya delikado, at paano ito gamitin nang hindi ka basta-basta nagiging liquidity ng mas marunong na traders. Kasi ang totoo, hindi problema ang order block. Ang problema, ginagamit ito ng maraming traders na parang magic box. Kapag bumalik ang price sa box, entry agad. Kapag may nakita sa indicator, tiwala agad. Kapag nakita sa YouTube or TikTok, copy agad. Pero sa trading, kapag hindi mo naiintindihan ang logic sa likod ng setup, kahit gaano kaganda ang strategy, magiging sugal pa rin ang kalalabasan. Unahin natin sa pinaka-basic, ano ba ang order block? Sa simpleng salita, ang order block ay isang area sa chart kung saan nagkaroon ng malakas na reaction ang price pagkatapos ng isang specific na candle o grupo ng candles. Karaniwan, tinitingnan ito bilang lugar kung saan posibleng may malalaking orders na naipon bago gumalaw ng malakas ang market. Sa mga smart money concept tools, madalas ginagamit ang order blocks bilang possible institutional zones o areas kung saan pwedeng mag-react ulit ang price kapag binalikan. Pero importante ito, hindi ibig sabihin na bawat order block ay guaranteed na magbo-bounce ang price. Hindi siya crystal ball, hindi siya automatic support and resistance. Hindi rin siya simpleng last red candle bago tumaas or last green candle bago bumagsak. Ang order block ay context. Ibig sabihin, kailangan mo pa rin tingnan kung nasaan siya sa market structure, ano ang ginawa ng price bago siya balikan, at may confirmation ba bago ka pumasok. Isipin mo ang market na parang malaking mall. May mga lugar na maraming tao, may mga lugar na walang activity. Kapag trader ka, ayaw mong pumasok sa lugar na walang movement, walang volume, walang interest. Gusto mong makita kung saan nag-react ang mga malalaking players, saan nag-iwan ng clue ang market, at saan posibleng bumalik ang price para kunin ang liquidity bago magpatuloy. Dito pumapasok ang order block. Hindi siya basta rectangular box. Para siyang dating lugar ng malaking decision sa market. Pero hindi porket dating mahalaga ang isang area, magiging mahalaga pa rin siya forever. Kaya may mga order block na maganda, may mga order block na mahina, at may mga order block na dapat iwasan. Para mas malinaw, gumawa tayo ng simpleng example. Kunwari si Bitcoin ay downtrend pababa. Maraming natatakot, maraming nagsesell, maraming nagshort. Tapos biglang may isang area kung saan bumaba pa ang price ng konti, parang nanghuli ng sellers. Pero pagkatapos noon biglang umangat ng malakas at nabasag ang previous high. Ngayon, yung last bearish candle bago nangyari ang malakas na pataas na move, pwedeng tingnan bilang bullish order block. Bakit? Kasi doon nagsimula ang malakas na reversal ng momentum. Pero hindi pa rin sapat na sabihin, ay, order block ito, bibili ako pagbalik. Kailangan mo munang itanong, may break of structure ba? May malinaw bang shift sa market behavior? May liquidity bang kinuha bago umangat? Malinis ba ang area? O nasa gitna lang siya ng chop at walang malinaw na direction? Ito ang unang malaking lesson. Ang order block ay mas malakas kapag may market structure confirmation. Kapag bullish setup ang hanap mo, mas maganda kung galing ang market sa downtrend. Kumuha ng liquidity sa baba, tapos gumawa ng strong move pataas na bumabasag sa previous lower high. Ibig sabihin, may senyales na nagbabago ang control. Hindi na lang sellers ang dominant, may buyers na pumapasok. Kapag bearish setup naman kabaliktaran lang, umaakyat ang market, maraming nagiging bullish, maraming humahabol, tapos biglang kukunin ang liquidity sa taas at babagsak ng malakas, babasagin ang previous low. Yung last bullish candle bago ang malakas na bagsak ay pwedeng maging bearish order block. Pero tandaan mo, hindi lahat ng order block na nabuo ay worth trading. Ang common beginner mistake, lahat minamarkahan. Kada red candle, bullish order block. Kada green candle, bearish order block. Pagkatapos, nalilito na dahil sobrang daming boxes sa chart. Kapag sobrang dami mong minamarkahan, hindi ka na nag-a-analyze
Nanghuhula ka na lang kung alin ang gagana. Mas magandang tanong, alin dito ang may dahilan para respetuhin ng market? Ang high quality order block ay kadalasan may tatlong bagay. Una, nanggaling siya sa importanteng area. Pangalawa, nagresulta siya sa strong displacement o malakas na galaw. Pangatlo, may structure break o malinaw na pagbabago sa direction. Sa mga modern SMC tools, madalas ding pinagsasama ang order blocks, liquidity zones, fair value gaps, trend reading at confirmation para hindi lang basta rectangle ang basis ng entry. Ano naman ang displacement? Simple lang. Ang displacement ay yung malakas at mabilis na galaw ng price, hindi yung mabagal, dikit-dikit, walang energy. Kapag may tunay na buying pressure o selling pressure, kadalasan makikita mo sa candles na malalaki, diretsong gumalaw at nag-iwan ng imbalance. Para bang may nagdesisyon sa market na tama na, dito na tayo pupunta. Kung ang order block ay walang displacement, mahina ang clue. Kung ang price ay gumalaw lang ng konti tapos bumalik agad, baka hindi iyon high probability area. Pero kung pagkatapos ng candle na iyon, biglang sumabog ang price pataas o pababa, mas may reason para bantayan ang area kapag binalikan. Ngayon, pag-usapan natin ang liquidity dahil dito madalas natatalo ang mga traders. Liquidity sa simpleng explanation ay lugar kung saan maraming orders ang nakatambay. Halimbawa, sa taas ng equal highs, maraming buy stops ng short traders at breakout buyers. Sa baba ng equal lows, maraming sell stops ng long traders at breakdown sellers. Kapag alam mo ito, mas maiintindihan mo bakit minsan parang sinasadya ng market na tamaan muna ang stop loss bago gumalaw sa totoong direksyon. Kaya kapag gumagamit ka ng order block, huwag mo lang hanapin ang box. Hanapin mo rin ang liquidity na kinuha bago nabuo ang move. Mas maganda ang order block kung bago siya nabuo, may sweep muna. Ibig sabihin, kinuha muna ang high o low, pinaniwala ang traders na breakout na, tapos biglang binaliktad ang market. Diyan nagiging mas makabuluhan ang order block. Hindi lang siya random candle, bahagi siya ng story ng market. Halimbawa, may equal lows sa baba. Maraming traders ang naglagay ng stop loss below that low. Biglang bumaba ang price, tinamaan ng stops, tapos agad umakyat ng malakas at binasag ang structure pataas. Ngayon, kapag binalikan ng price ang bullish order block na nag-start ng move, mas interesting iyon. Bakit? Kasi may liquidity grab, may displacement, may structure shift, at may possible area for retracement. Pero may importanteng detalye, huwag kang kukuha ng order block sa sobrang layo na wala ng relevance. Kapag ilang beses nang nabalikan ng area at ubos na ang reaction, humihina na iyon. Kapag sobrang tagal na at nagbago na ang market structure, baka hindi na siya valid. Kapag nasa gitna siya ng range at walang clear liquidity story, mas mababa ang probability. Mas maganda kung ang order block ay nasa discount area for buys at premium area for sells. Ano ibig sabihin nito? Kung bibili ka, mas gusto mong bumili sa mas mababang price relative sa recent move. Hindi yung hahabol ka sa taas dahil takot kang maiwan. Kung magse-sell ka, mas gusto mong mag-sell sa mas mataas na price relative sa recent move. In simple terms, buy low in a bullish context, sell high in a bearish context. Dito nagkakamali ang marami. Nakakita ng bullish order block pero nasa taas na taas ng move. Pumasok pa rin. Ang nangyayari, bumibili sila kung kailan pagod na ang market. Nakakita ng bearish order block pero nasa baba na ng move. Nag-short pa rin, ang nangyayari, nagse-sell sila kung kailan late na. Kaya ang order block hindi dapat hiwalay sa context. Kailangan kasama ang trend, structure, liquidity, at location. So pinaikli ko lang ang concept, pero kung gusto mo ng mas malalim na discussion about ICT SMC trading, meron tayong Tagalog full course nito sa Altcoin Pinoy website.